Alam mo ba ang sinaunang linyang nagsasabing mula sa alabok ay naging laman? Sa unang dinig, parang simboliko lang ito, parang bahagi ng lumang alamat. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may siyentipikong katotohanan na nakatago sa simpleng pahayag na iyan? Ang katawan mong nakikita sa salamin, balat, buto, dugo ay gawa sa mga elementong matatagpuan din sa lupa. Carbon, oxygen, nitrogen, calcium, iron. Hindi sila espesyal na gawa para sa tao. Bahagi sila ng kalikasan bago ka pa ipinanganak. Ang karbon sa loob ng iyong mga selula ay maaaring nagmula pa sa isang bituing sumabog bilyong taon na ang nakaraan. Sa loob ng mga bituin, nabubuo ang mabibigat na elemento. Kapag sumabog ang mga ito, kumakalat ang materyal sa kalawakan. Mula sa mga labi ng sumabog na bituin, nabuo ang mga planeta, kabilang ang Earth. Ibig sabihin, ang mga atom sa loob ng katawan mo ay mas matanda pa kaysa sa mundo, mas matanda pa kaysa sa anumang nabihat na. Ang calcium sa iyong mga buto ay kapareho ng calcium sa mga bato. Ang iron sa iyong dugo ay pareho ring uri ng iron na nasa core ng planeta. Ang mga elementong bumubuo sa iyo ay hindi hiwalay sa mundo. Ang tinatawag nating alikabok ay koleksyon lamang ng maliliit na particle, mga atom at molecule. Sa tamang kondisyon, ang mga simpleng elementong ito ay maaaring magsama-sama at bumuo ng mas komplikadong istruktura. At doon pumapasok ang himala ng selula. Sa loob ng bawat selula mo ay may molecular machines na gumagana ng eksakto. May DNA na naglalaman ng blueprint ng iyong katawan. May sistemang walang tigil sa paglikha ng enerhiya. Ang mitochondria sa loob ng selula ay gumagawa ng enerhiya. Ang mga protein ay kumikilos na parang mga manggagawa. Sa antas na hindi nakikita ng mata, may lungsod ng aktibidad na nagpapatuloy bawat segundo. Lahat ng komplikadong prosesong ito ay nagsimula sa simpleng elemento. Ang karbon ang susi dahil kaya nitong bumuo ng napakaraming kombinasyon. Sa chemistry, ito ang pundasyon ng buhay. Kapag nagsama ang tamang temperatura, tamang pressure at tamang kapaligiran, nagsisimula ang biochemistry. Mula sa walang buhay na particle, nabubuo ang self-replicating molecules. At mula roon, umuusbong ang buhay. Ang bagay na tinatapakan natin araw-araw, ang lupa, ay siya ring pinanggalingan ng kamay na humahawak dito. Ang mga atom na minsang lumutang sa hangin ay ngayon bahagi ng utak na nag-iisip. Hindi ito pagtatalo ng sinaunang salita at modernong agham. Sa halip, ay nakakagulat na pagkakatugma. Ang poetic na pahayag ay tila sumasalamin sa natural na proseso ng universo. Ang mga atom sa katawan mo ay hindi permanenteng sayo. Patuloy silang umiikot sa cycle ng kalikasan. Ang carbon na nasa iyo ngayon ay maaring maging bahagi ng halaman bukas. Ang buhay ay paglalakbay ng matter at energy mula sa bituin papunta sa lupa, mula sa lupa papunta sa selula, at mula sa selula nagiging kamalayan at pag-iisip. Alikabok noon, selula ngayon. Ang sinaunang linya ay hindi lamang simbolo kundi paglalarawan ng realidad sa antas ng agham. Ang simpleng elemento ay naging komplikadong organismo. At sa pagitan ng dalawang alikabok na iyon, may kwento, may pag-ibig, may kamalayan. Mula sa simpleng particle ng universo, naging laman. Mula sa walang buhay na elemento, naging ikaw. If you enjoyed my story, hit like and subscribe so you won't miss my upcoming videos.